paggawa ng motor, yung tinidor. Gagawa yung tinidor ng motor. Kasi yung rebound niya masakit. Bali parang wala nang rebound eh. Masakit means parang mababasag. Ganun. So, as per JR Cambaog, staff. Saan ba tayo? Sipin ko kung saan ako. Dito na ako sa Dito na ako sa taas. Nasa taas. Una kong pupuntahan. By the way, suot ko pala itong Kapag hindi na ako tatawid, dito ako bababa sa may simbahan. Lalabas ako ng simbahan. Yan, dito dadaan. Meron akong fan sa leeg. Alam niyo yung fan na nabibili. Let's find out kung effective siya. Mamaya kung mainit na, saka ko lang siya paggaganahin. May cable pala ako ng pang-charge. Tikong init ng hangin. Init ng hangin Yan, binaba ko na yung helmet ko ng gusto. Yung salamin ng helmet ng gusto. Kahapon yung lakad ko, hindi ako nakapag-charge. Dyan lang naman ako nagpunta. Yung 82 ko, naging 81. So, hindi naman kalayo ang pupuntahan mo ngayon. So, yeah. Nothing to worry about. Siguro kung SLA pa pero ngayon, na tayo lithium. Sige. By the way, yung schedule ko for repair or for replacement ng battery, na-postpone baka sa weekend na daw. Tapos yung first time kong ginawa mag-isa, itong tawag na ito. Itong pop-overtake na lang tayo. First time kong ginawa itong pagtanggal ng grease sa brake and brake disc, sa brake pad and brake disc. Successful naman kasi nagawa ko na yun sa bike. Wala yung tunog niya. Tumutunog yan preno ko sa likod. Alam niyo yung sa bisikleta yung maingay. Tumutunog. Sayang yung pa naman ng ko. Yung pa naman ng pang pinakabusina ko sa mga tao na unaware sa kanilang paligid sa naglalakad. Anyways. So from 50% brake to I would say wait. 80, no? Okay, 100%? 100% na. Kasi ginawa ko, nilinis ko yung brake pad. Kinalas ko yung brake mechanism, tinanggal ko yung brake pad. Tapos, yun, sinabunan ko ng Joy, yung mismong brake pad, tinanggal ko yan. Tapos, yung brake disc, kinuskus ko ng basahan ng My Joy. Yan, pinaikot ko, ganyan. Siya nga pala yung, since nagpalit ako ng gulong, sumasahid na siya pag center stand. So, kailangan maging careful kapag naka-stand tapos naka-on. Dapat pala to may kill switch kagaya ng suggestion ni Jonathan. Si Jonathan, kahit kaya busy yun, I would understand kasi nga mahusay siyang technician / actually technician na siya. Let's call him a technician kasi
Maalam lang siya sa pag may mekaniko, like preno, kung ano man. Easy siya eh. Kaya more on technician side siya. Hindi siya mechanical engineer. So advice niya magkaroon ng kill switch. Kasi nakita ko doon sa YouTube channel na yung isang big bike back in 2019 na binebenta, merong kill switch. Big bike na electric. And yes, yung big bike electric na ng Super 8 pa nga. Star 8 pala, ng Star 8 ay may rehistro, may lalabas mo. Pero mahal. Ano yun? 60 plus and 90,000. Mahal ano? Pero tapos SLA pa. Mahal nga. Nangyari nito sa bisikleta ko, sabi nila, yung bago ako nagpalit ng tinidor sa bisikleta, sabi nila, ano daw, punta ka dito sa ganitong shop, sa Antipolo daw, kasi, proper, kasi hindi, lower lang naman to eh. May doon, may nagre-repack, o hindi repack ang tawag eh, overhaul po naman tawag doon, ng ganyan tinidor, sabihin kakalasin niya, pagaganahan niya ulit. Kasi sa bisikleta ko dati, yung mountain bike ko, yung tinidor niya matigas na. Yan, literal na hindi na nagbabounce. Ito nagbabounce ba eh, pero nagbabounce nga ba? Prena natin yan put. Sorry Snowflex. Nagbabounce, pero rinig niyo naman, di ba? Lumalagapak. Yan hindi. Lubak lang yan. Pero pag pinreno mo, mararamdaman mo yung bearing. Nagpalit na ng bearing to eh. Palit na to ng bearing. Babasagin ko pa yung kapalit. Talang yung original na bearing nito buo pa. Pinalitan ko lang kasi bakit ko nga pinalitan. Yung tumutunog. Ganun din, tumutunog din pala. Oo nga, tumutunog din, matigas din. Pero na nagpalit ng original bearing, medyo gumanda yung tunog. Paano ba i-discuss? Medyo okay na Huwag lang mo talaga i-preno isagad. Yan diba? Mamaya ulit, Yan yung sama Parang di kaya maluwag yun. Naman natin. Papaano na natin sa mekaniko. Nagwa-wonder ako kung one way to since dalawang tricycle yung nauna sa akin, so hindi one way. Kasi very common dun sila dumadaan dun yung diretso eh. And walang sign na one way itong pakaliwa. Ano bang number ko? Number 3. Hindi naman gaanong paahon to. And hindi pa ako nag-aangkas kay teacher and namamalengke. So I wouldn't say na humina. And kagabi, nag-road test ako ng preno, akit panawag ako dun sa main street sa amin. Yun, ahon talaga yun. Alam ko dati, panis yun. Kino-compare ko kasi before and after na nagpalit ng gulong ng goma. Kasi medyo lumaki hindi medyo, lumaki-laki. Biro mo, dating 17, naging 90. 70 ba? 170 ba o 190? Tama, 17 naging 90 yung kapal ng gulong. So 20 cm times 2 yun kasi kapal ng gulong yun So 40 cm in total ang itinapal ba, taas din yun. Ayan. So hindi pa tayo nagtetest. Yan, considered blind curve yan Yan yung tricycle na dumiretso kanina. Parang favorite niya lang dyan dumaan Baka less humps. Sanay na ako doon dumadaan sa kaliwa. Maybe one of these days try kong kumanan doon.
Anyways, may suki na ako dito na. Hindi, tanong muna tayo dito sa... Hindi, unahin ko yung suki ko. Hindi ako masaya sa gawa niya sa ano eh. Sa MDL eh. Medyo BRB Barubels. Pero he got the job done. Nagkailaw. Hindi lang talaga pulido. I don't know yung mekaniko dito. Siya kasi, kaya ko siya pinatulan dahil hindi siya nag-discriminate. Ano na, electrical. Marunong na siya sa electrical yung ginawa niya. So, why would he discriminate after all? Electric to. And itong itatry ko ngayon, try natin kung kakagat Wala. Ano, busy. Kailangan bakante. Magbabaybay tayo mga motor shop dito. Saan tayo makakita. You know what? Despite mainit ang araw, parang hindi ko naman kinailangan mag-shades. So, baka may motor shop dito. This is vulcanizing. Okay. Parang vulcanizing dito. Vulcanizing. Ayan. Kakain tinidor. Rebound. Nagre-rebound ka yung tinidor? Okay, -1. Dapat meron akong speaker na malakas eh. Kunwari motor eh. Baka na-discriminate tayo. Okay, yun ang sinasabi ko. Tayo Next. Aba, iba yung dating kapag nakaangat yung ko Iba dating ng araw Ibig sabihin may something kahit clear yung ko. Yung aking face shield, ano man tawag dito. Face cover. Salamin. Tayo kay Suki. Saan na yun? Sana bakante si Suki. Pati nagahan ko eh. Ano pa ako gising eh. Nagre-rebound ka ang tinidor? Rebound? Nagre-rebound ka ang tinidor? Remote? Rebound, yung tinidor. Yung tinidor parang, ayan, tema. Yung tinidor Yeah, sige. Gawin natin. Sa tingin mo, kailangan na yan, Kasi pag yung malubak, sumatuling ka, parang, di ba may bearing yan sa loob? Parang dudurugin niya eh. Parang dudurugin niya yung bearing ng tipos eh. Anong gusto mo gawin natin dyan? Papatigasin? Tama lang. Oo nga ano ba dapat? Pag may, sige nga ikaw. Buka na yung bearing. Baka pwedeng higpitan. Yan, pwedeng higpitan yan kasi yung bearing yan dati, bilog. Ang pinalit dyan yung ang bearing yan dati yung bulitas, bilog. Ang pinalit dyan yung mahaba na, yung roller. Pangit yun. Yun ang matibay eh. Hindi, pangit yun boss. Mas maganda na gumamit ng bulitas. Huwag na yung stick bearing. Dahil ang mga stick bearing kasi mabilis masira yun. kasi yung bulitas, pag hinigpitan, hindi siya mahigpitan pag bulitas. Ang bulitas kasi, mahigpitan yung bulitas. Pero pag yung grasa niya, minsan kasi na tumitigas siya. Ito, matakaw to sa luwag. At saka mabilis masira to. Yung mga yung knuckle bearing. Higpit na lang ito ngayon. Luluwagan naman to. Pag hinigpitan natin. Pero yung tinidor ko ba may problema o okay lang? Yung tinidor? May shock? Kasi pag yung halimbawa, saan ba kami nagpunta?
C5. Yung track lane, di ba? Malubak yon. Parang mababasag yung bearing niya. Ito talaga, at maganda itong laro, ganyan, oh. Maganda yan, kasi pag matigas yan, pagdating sa lubak, dito na yan. Pag matigas. Sabihin, Ano ba kailangan? Palambutin siya? Napapalambot ba yan? hindi, road zero ito, natin dito, malambot na to eh. Yan na yung malambot niya. Okay na to eh, kung saan ko lang naman, okay na itong laro eh. Away, ito na ito. Ang kaste niya, may karga. Ang mahirap ang yan tawagan sa ay tawagan sa ano kaya wala ilaw to wala ilaw. Nandito tawag. Kala ko pa naman makapag ano ako. Eh kung magkano kaya ako yung tingin ako ng tinidor na ano.